King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 533. Pagbabalik sa Purple Saint Ruins. Una. Binabalaan ako ni Zhao Feng na, kahit wala ang Dark Heart Seed, mayroon pa rin siyang ibang paraan para patayin ako. Nadamay ang Skeletal Division Leader. Taglay ni Zhao Feng ang proteksyon ng Jade Dragon na ito at hindi kailanman ginamit ito dati. Makikita ang kanyang intensyon sa paggamit nito sa kritikal na sandali. Bago ito, naisipan ng Skeletal Division Leader na gamitin ang laban para makatakas. Ngayong alam na nito na si Zhao Feng ay may ganoong nakakatakot na nakatagong card, ang Skeletal Division Leader ay hindi maglalakas loob na ipagkanulo siya kahit na wala ang Dark Heart Seed. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng Jade Dragon Protection. Maaari nitong agad na pumatay ng mga Sovereign, samantalang ang mga normal na Void God Protections ay maaari lamang makapinsala sa mga Sovereign. Nasiyahan si Zhao Feng at ang kanyang tingin ay lumayo sa Skeletal Division Leader. Inihanda niya ang Jade Dragon Protection kapag kaharap ang Mystic Ice Queen, ngunit ang paggamit nito kaagad ay hindi magagamit ito sa buong potensyal nito. Ginamit ito ni Zhao Feng sa huling sandali para magkaroon siya ng karanasan mula sa pakikipaglaban sa isang Sovereign. Higit sa lahat, maaari nitong ma-stun ang Skeletal Division Leader. Habang lumilipas ang oras at mas nabawi nito ang lakas nito, gustong iwan ni Zhao Feng ang kanyang anino sa puso ng Skeletal Division Leader. Kasabay nito, tumakbo. Napasigaw ang Three-Eyed Saint at agad na lumipad. Master, ipaubaya mo na sa akin. Nagkusa ang Skeletal Division Leader para ipakita ang katapatan nito. Tumanggo si Zhao Feng. Shua. Isang after-image lang ang naiwan habang nawala ang Skeletal Division Leader. Sa susunod na sandali, isang ginto at pilak na figure ang sumilay sa mga ulap habang ito ay nakasara sa Three-Eyed Saint. Pagkatapos ng lahat, nabawi nito ang 60 hanggang 70% ng lakas nito at ang lakas ng labanan nito ay nalampasan ang normal na half-step na Origin Core Realms. Kung hindi ginagamit ang Wings of Wind and Lightning, maaaring hindi matalo ni Zhao Feng ang Skeletal Division Leader. Dark Soul Deathclaw. Ang Skeletal Division Leader ay naglaslas, at isang kuko na kasing laki ng isang palasyo ang tumili sa hangin. Hindi maganda. Ito ay isang pag-atake sa kaluluwa. Naramdaman ng Three-Eyed Saint ang aura ng kamatayan na bumalot sa kanya. Ang mga normal na pag-atake ay nagtatarget lamang ng mental na enerhiya, ngunit ang mga pag-atake ng kaluluwa ay mas malalim. Shu! Ang Divine Light of Destruction ng Three-Eyed Saint ay nagawang gumawa ng butas sa kuko, ngunit ang natitirang kapangyarihan ay dumaan sa kanyang katawan. Org! Ang tatlong matang santo ay napaungol habang ang kanyang mukha ay pumuti, pagkatapos ay lila at berde. Ang Dark Soul Deathclaw ay nasugatan ang kanyang kaluluwa at kinuha ang maraming puwersa ng kanyang buhay. Hindi man lang naging magka-level ang dalawa. Hindi man lang tumagal ng ilang suntok ang Three-Eyed Saint bago pinatay ng Skeletal Division Leader. Ang Skeletal Division Leader ay masunuring tumulong kay Zhao Feng na mangolekta ng mga samsam sa digmaan. Ngunit sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng Jade Dragon Protection ay masyadong malakas at nabasag ang mga gamit ng Mystic Ice Queen sa mga piraso. Nagsimulang baklatin ni Zhao Feng ang ilang bagay sa loob ng interspatial ring ng Three-Eyed Saint. Dama po ang kanyang tingin sa isang maliit na punit-punit na libro, na may ilang sinaunang salita. Si Zhao Feng ay higit na may kaalaman kaysa dati, at ang kanyang mga mata ay kumislap. Stealing Technique. Itinala ng maliit na punit-punit na aklat na ito ang teorya ng isang ipinagbabawal na kasanayan. Sa kasamaang palad, ito ay ilang teorya lamang at hindi kumpleto. Bahagyang nalungkot si Zhao Feng. Ang teorya ay lubhang natatangi, ngunit hindi pa ito halos nagamit noon pa man. Higit pa rito, hindi pa ito kumpleto. Narinig ko na ang eye stealing technique dati. Tila, ninanakaw nito ang eye bloodline ng isang tao at inililipat ito sa ibang tao, na nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring magkaroon kaagad ng eye bloodline. Paliwanag ng Skeletal Division Leader. Nang marinig ito, nagulat si Zhao Feng. Nagkaroon ng ganoong kasanayan. Siyempre, nawala ang eye stealing technique at ilang hindi kumpletong teorya na lang ang natitira. Higit pa rito, kahit na mayroong isang kumpletong pamamaraan,
Napakaraming mga kadahilanan na nakakaapekto sa rate ng tagumpay nito, kaya ang mga pagkakataon na ito ay gumana ng maayos ay mababa pa rin. Napabuntong hininga ang Skeletal Division Leader. Ay stilang technique. Baka gusto akong patayin ng dalawa mula sa pamilyang Golden Sun dahil. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Ang pamilyang Golden Sun ay maaaring hindi magsapalaran kung naiinggit lang sila sa linya ng dugo ni Zhao Fang, ngunit mag-iiba ang lahat kung makanakaw nila ang linya ng dugo sa mata ni Zhao Fang, kahit na napakababa ng rate ng tagumpay. Shua. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at kinopya ang Eye Stealing Technique, ngunit ang ikinadismaya niya ay ang teknik ay limitado sa teorya at walang anuman tungkol sa mga detalye. Siyempre, kahit na ang teorya ay nagpapataas ng kaalaman ni Zhao Fang. Tara na, pinabalik ni Zhao Fang ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl, pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa Purple Rising Great Country. Ang Purple Rising Great Country ay isa sa tatlong pangunahing bansa ng Northern Continent, at ang kanilang lakas ay higit pa sa Canopy Great Country. Makalipas ang kalahating buwan, binili ni Zhao Fang ang ilan sa mga materyales na kailangan niya at bumalik sa Canopy Great Country, pagkatapos ay nagsimulang ipadala ang puwersa ng Iron Blood Religion para maghanap pa. Hanggat may sapat na mapagkukunan, ang Skeletal Division Leader ay gagawa ng mas maraming Ghost Corpses. Ngayon na ang cultivation ng Skeletal Division Leader ay nakabawi ng higit sa kalahati, ang kahusayan nito ay mas mataas. Higit pa rito, tutulungan niya si Zhao Fang na maunawaan ang Curse of 100 Graves para magawa nila ang 100 Corpse Curse Array mamaya. Ibinigay ni Zhao Fang ang gawaing ito sa Skeletal Division Leader at ginamit ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-unawa at paglilinang. Sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Sa nakalipas na kalahating taon, nagsikap si Zhao Fang sa paglilinang, at paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang natitirang puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion. Gayunpaman, nalaman ni Zhao Fang na ang kanyang pag-unlad sa cultivation patungo sa late stage na True Lord rank ay nagiging mas mabagal. Ang mabagal na bilis na ito ay kumpara sa pag-unlad ni Zhao Fang mula noon. Kung ikukumpara sa mga normal na henyo, mas mabilis pa rin siya ng 10 beses. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaluluwa at pangunawa ay mas malaki kaysa sa kanyang paglilinang. Pinuntahan pa ni Zhao Fang ang partikular na Patriarch Hong. Ang Azure Flower Continent ay napakaliit at ito ay pinaghihigpitan ng Heaven Earth Yuan Qi at iba pang aspeto. Ang limitasyon ay teknikal na ang Origin Core Realm, kaya kapag ang isa ay umusad patungo sa Origin Core Realm, ang kanilang pag-unlad ay nagiging mas mabagal. Sagot ni Patriarch Hong. Sa wakas ay alam na ni Zhao Fang ang sagot, at hindi ito gaanong naiiba sa kanyang naisip. Siyempre, sa iyong kasalukuyang bilis, dapat ay makalusot ka sa late stage na True Lord rank sa loob ng 2 o 3 taon. Napakabilis na niyan. Ngumiti si Patriarch Hong at sinabing, ano ang maaari kong gawin upang madagdagan ang bilis ng aking paglilinang? Sagot ni Zhao Fang. Halimbawa, ang palasyo ng Three Saint Palace ay kilala sa kadalisayan ng Heaven Earth Yuan Qi at 10 beses na mas dalisay kaysa sa Azure Flower Continent. Muling inimbitahan ni Patriarch Hong si Zhao Fang na sumali sa Three Saints Palace, ngunit tinanggihan pa rin ito ng huli. Ang bilis ng cultivation ni Zhao Fang ay nagsimulang bumaba, at sa susunod na buwan, nagsimulang lumitaw ang puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion sa kontinente. Malaki ang posibilidad na ang Azure Flower Continent ay muling gulo. Ang Iron Blood Religion ay nagkaroon ng malaking pagpupulong sa loob ng dakilang bansa upang magplano kung paano lipulin ang mga puwersa ng demonyong relihiyon sa malapit. Patriarch Hong, parami ng parami ang mga puwersa ng Demon Religion ang lumitaw. Mukhang may mga eksperto na hindi mula sa kontinenteng ito. Ang kapaligiran sa loob ng Iron Blood Religion ay tense. Bagamat may kalamangan ang Sacred Alliance at ang puwersa ng 10 Great Clans, ang patuloy na pag-atake ng demonyong relihiyon ay nagparamdam sa lahat ng pressure. Ayon sa mga balita mula sa larangan ng digmaan, ang mga nakatataas na echelon ng Sacred Alliance at Scarlet Moon Demonic Religion ay lumaban na. Ano ang naging resulta? Malinaw na nanalo ang Sacred Alliance, ngunit ang Demon Religion ay tila nagmamanman lamang. Tinalakay ang upper echelon ng Iron Blood Religion.
Umupo si Zhao Feng sa posisyon ng Deputy Patriarch at hindi niya sinali ang kanyang sarili. Pananagutan lamang niya ang pagpuksa sa mga puwersa sa dakilang bansa at sa Cloud Area. Wala talaga siyang pakialam sa ibang lugar. May division leader pa rin sa kanyang 10,000 Ghost Pearl. Sa susunod na ilang araw, nanatili si Zhao Feng sa pag-iisa. Biglang umalangaw-ngaw ang alon. Purple Saint Token. Tumalon ang puso ni Zhao Feng nang maglabas siya ng kulay purple na token mula sa kanyang interspatial ring. Weng. Ang Purple Saint Token ay kuminang ng purple, at inilagay ni Zhao Feng ang kanyang espiritual na kahulugan dito. Zhao Feng, maaaring may ilang problema sa Purple Saint Ruins at maaaring kailanganin namin ang iyong tulong. Kung kaya mo, mangyaring bumalik sa Purple Saint Ruins sa loob ng 1 taon, Yu Fei. Nakakita si Zhao Feng ng isang mensahe, at ang nilalaman ay nagpayanig sa puso ni Zhao Feng. Pinaplano na niya iyon, kung hindi siya makakalusot sa loob ng kalahating taon o umalis sa lugar na ito, babalik siya sa Purple Saint Ruins. Dumating ang mensaheng ito sa tamang panahon. Hindi ko maihayag ang sitwasyon ng Purple Saint Ruins. Naghanda si Zhao Feng na umalis. Master, 8 sa daang bangkay ay dinalisay na. Walang sapat na mapagkukunan. Narinig ang boses ng Skeletal Division Leader. Sige, tumutok sa pagpapalakas at pagpapatatag. Malapit nang magkaroon ng malaking supply ng mga mapagkukunan. Sumagot si Zhao Feng at nagsimulang maghanda. Gusto niyang ilihim ang Purple Saint Ruins, kaya hindi niya agad sinabi kay Patriarch Hong at sa kumpanya. Higit pa rito, ayaw ni Zhao Feng na i-drag ang Iron Blood Religion sa gulo kasama ang 3 two-star sects. Isinasantabi ang Iron Blood Religion, maging ang 10 Great Clans ay wala sa harap ng 3 two-star sects. Makalipas ang kalahating buwan, nag-iwan ng sulat si Zhao Feng sa lugar ng kanyang pag-iisa, pagkatapos ay umalis. Sinabi sa sulat na nagpasya siyang lumabas at maglibot. Hindi tiyak ang time frame. Makalipas ang kalahating araw, ang Transverse Water Area sa Canopy Great Country. Nag-iwan ng mensahe si Zhao Feng sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan at ipinadala ito sa Purple Saint Ruins. Babalik ako. Kalahati ng oras na tumagal ng insenso sa pagsunog sa ibang pagkakataon. Weng. Isang lilang liwanag ang nagsimulang lumawak, na bumubuo ng nagniningning na pinto. Nang lumitaw ang pinto, ang espasyo sa malapit ay tila nanginginig. Shua! Pumasok si Zhao Feng sa purple na pinto at nawala. Sa susunod na sandali, wala na siya sa Azure Flower Continent. King of Gods, Kabanata 534. Pagbabalik sa Purple Saint Ruins, 2. Matapos dumaan sa pagbaluktot sa kalawakan, lumitaw ang katawan ni Zhao Feng sa isang mabahong latian. Tama, ito ang lugar. May malalim na impresyon si Zhao Feng sa Purple Saint Ruins. Total, nagstay siya dito ng ilang buwan. Ang Heaven Earth Yuan Qi sa isang normal na bahagi lamang ng mga guho ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa Canopy Great Country. Sa antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Zhao Feng, maaari niyang ipatawag ang makapal, siksik na Yuan Qi patungo sa kanya sa isang pag-iisip lamang. Ang paglilinang dito ay mas mahusay kaysa sa Azure Flower Continent. Gayunpaman, bago pa man mapatatag ni Zhao Feng ang kanyang pagtapak, naramdaman niya ang isang malakas na aura mula sa ibaba na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Whoosh! Ang mga itim na galame ay bumaril mula sa latian sa ibaba at naglabas ng nabubulok na aura na maaaring agad na pumatay ng mga normal na hayop. Shua! Isang arko ng kidlat ang kumikislap at ang mga itim na galame ay nakaligtaan ang kanilang target. Sa susunod na sandali, si Zhao Feng ay 12-dosenang yarda sa himpapawid, at nakita niya ang isang napakalaking halimaw sa ibaba na kalahating milya ang lapad. Mag-ingat, iyon ay isang Black Swamp Water Beast at ang kapangyarihan nito ay nasa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Isang banayad na boses na puno ng pagkaapurahan ang narinig sa isipan ni Zhao Feng. Black Swamp Water Beast. Hindi natarante si Zhao Feng, at hindi rin siya nagulat sa boses sa kanyang isipan. Weng. Isang alon ng tubig ang lumitaw sa paligid ni Zhao Feng na nagpoprotekta sa kanya. Ang aura ng Black Swamp Water Beast ay talagang nagparamdam kay Zhao Feng na bahagyang na pressure, at ang berdeng usok at ang nabubulok nitong aura ay lubhang nakakalason.
Brother Jiaofang, dapat mong lisanin ang teritoryo nito ng mabilis hanggat maaari. Napakalaki ng water beast na ito at maaari pa nitong patayin ang mga normal na True Lord rank sa pamamagitan lamang ng lason nito. Ang battle power at life force nito ay malapit sa Tol-Iring Triao. Narinig ang boses ni Zhao Yufei. Maraming makapangyarihang hayop sa Purple Saint Ruins. Nang dumating si Jiaofang dito sa unang pagkakataon, maingat siyang kumilos at ginamit ang kanyang God Spiritual Eye para mag-scan sa paligid. Kahit ngayon, may mga makapangyarihang pag-iral dito na maaaring magbanta sa kanya. Ang pinakamalakas na nilalang dito ay maihahambing sa isang soberano. Ang lakas ng Black Swamp Water Beast ay hindi pa umabot sa antas ng isang sovereign, ngunit isa pa rin itong peak existence na malapit sa Tol-Iring Triao. Whoosh! Whoosh! Ikinaway ng water beast ang mga galamay nito sa paligid at naglabas ng mga bola ng berde at itim na liwanag na maaaring sumabog sa hangin. Pang! Ang bawat bola ng berde at itim na ilaw ay maaaring tumawid sa radius na 20-30 yarda, at anumang bagay na kanilang nahawakan ay namatay. Ang Black Swamp Water Beast ay maaaring bumaril ng ilang daan ng sabay-sabay at ito ay napakalakas. Hindi masyadong palakaibigan ang bastos na ito. Napatalon si Jiaofang sa takot habang tinatakpan siya ng kidlat at tumakbo siya palayo, ngunit kahit na noon, 12 ng berde at itim na bola ng liwanag ang dumaloy sa hangin pagkatapos niya. Boy! Ang alon ng tubig sa paligid ni Jiaofang ay hamarang sa pinsala. Sa wakas ay lumabas si Jiaofang sa mapanganib na lugar, ngunit hindi siya kaagad umalis. Jiaofang, iminumungkahi kong umalis ka sa lalong madaling panahon. Ang Black Swamp Water Beast ay maaaring umalis sa lupa kung gusto nito, at mayroon ding mag-asawang sangkawan ng hayop sa malapit, at kahit isang natutulog na Sovereign Beast. Lumitaw sa isip ni Jiaofang ang figure ng Purple Saint Partial Spirit. Naibigay na niya kay Jiaofang ang mapa ng Purple Saint Ruins, kaya hanggat nag-iingat siya, magiging ligtas si Jiaofang. Master, ang Black Swamp Water Beast na ito ay isang mahusay na material para sa paggawa ng mga ghost corpses, at ang lason nito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanila. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay tumunog mula sa 10,000 Ghost Pearl. Katulad ng naisip ko, nakikita ni Jiaofang na ang buong katawan ng Black Swamp Water Beast ay isang kayamanan at maaaring magbigay ng maraming mapagkukunan para sa 100 Corpse Plan. Wind Lightning Strike. Pinunasan ni Jiaofang ang kanyang kamay sa hangin, na lumikha ng isang malaking talam ng hangin at kidlat na kumikinang na may malabong lila. Whoosh! Ang talam ng hangin at kidlat ay nagdulot ng mapanirang aura at, bago pa man dumating ang pag-atake, ang Black Swamp Water Beast ay nakaramdam na ng pagkabalisa at likas na nagsimulang lumubog sa latian. Upang madagdagan ang lakas ng Wind Lightning Strike, inilagay ni Jiaofang ang Purple Destruction Lightning sa mga gilid ng blade upang ito ay maging mas matalas. Shoo! Ang talam ng hangin at kidlat ay agad na tumagos sa Black Swamp Water Beast bago ito makapag-react. Ang Black Swamp Water Beast ay umungal sa galit at sakit. Ang slash ni Jiaofang ngayon ay sobrang nakakatakot at tumpak. Kung ito ay isang normal na pick na True Lord rank o half-step Origin Core Realm sa halip, sila ay napatay na. Ngunit ang puwersa ng buhay ng Black Swamp Water Beast ay hindi kapanipaniwala at nakipaglaban ito ng husto. Master, mainam na panatilihing buo ang bangkay. Sa ganoong paraan, magagamit natin ito sa buong potensyal nito. Umaasang sabi ng Skeletal Division Leader. Hindi ito nag-alinlangan na si Jiaofang ay may lakas na patayin ang halimaw. Siguraduhin mong kumpleto ang bangkay. Bahagyang tumango si Jiaofang. Nang marinig ito, bahagyang nagulat ang Purple Saint Partial Spirit at si Zhao Yufei. Sa loob lamang ng 2.5 taon, gaano kalaki ang pag-unlad ni Jiaofang. Parang hindi man lang niya inilagay ang Black Swamp Water Beast sa kanyang mga mata. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Jiaofang ay naglabas ng maningning na liwanag na dumaan sa katawan ng Black Swamp Water Beast. Nanlamig ang katawan ng Black Swamp Water Beast at hindi ito masyadong nagpumiglas. Ilang sandali pa, ang buong latian ay nagyelo, at ang kaluluwa ng Black Swamp Water Beast ay nahulog sa walang hanggang pagtulog. Napakababa ng life force nito na hindi man lang ma-detect. Ang estadong ito ay hindi gaanong naiiba sa pagiging patay. Noon,
Si Li Hong ay tinapos ng Eye of Heaven ni Zhao Feng sa parehong paraan. Maganda at sariwa. Ngumiti si Zhao Feng at tinawag ang Skeletal Division Leader para tumulong sa pag-aalaga sa katawan. Ang Skeletal Division Leader ay may kakaibang ekspresyon at ang mukha nito ay kumaibot. Sa mga nasa ibaba ng Origin Core Realm, malamang si Zhao Feng lang ang may kakayahang mag-freeze ng beast sa half-step na Origin Core Realm. Si Zhao Yufei at ang Purple Saint Partial Saint ay parehong nagulat. Ang potensyal at paglago ni Zhao Feng ay nakakagulat. Bumantong hininga ang Purple Saint Partial Spirit. Kahit na nasa tabi niya si Zhao Yufei, ang huli ay umabot lamang sa huling yugto ng True Lord rank, hindi gaanong mas malakas kaysa kay Zhao Feng. Kailangang malaman ng isa na ang bloodline ni Zhao Yufei ay napakalapit sa kalikasan at ang bilis ng kanyang paglilinang ay isa sa pinakamagaling kahit nasa labas ng mundo. Higit pa rito, ang kapaligirang kinaroroonan niya ay mas mahusay kaysa sa Azure Flower Continent. Makalipas ang halos kalahating araw, sa wakas ay natapos na ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader ang pag-dissect sa Black Swamp Water Beast. Sa panahong ito, ang ibang mga hayop ay lumapit sa lugar, ngunit sila ay madaling inasikaso ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader. Hindi masama, nagdala rin si Zhao Feng ng isang alipin sa Origin Core Realm. Masayang sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Sa kanyang antas at sa kanyang espesyal na relasyon sa Purple Saint Ruins, hindi mahirap para sa kanya na makita ang relasyon ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader. Si Brother Zhao Feng ay talagang nagpaalipin sa isang soberano. Nakabuka ang bibig ni Zhao Yufei at namumungay ang kanyang mga mata. Gusto nilang bumalik si Zhao Feng para sa kanya para tumulong. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ni Zhao Yufei na gumugol ng halos lahat ng kanyang oras sa pagpino ng kristal na susi na nasa gitna ng mga guho. Makalipas ang isang oras, pumasok si Zhao Feng sa misteryosong kanyan mula noon at pinatay ang bawat halimaw sa kanyang dinadaanan. Maaari pa nga siyang dumiretso sa mga sangkawan ng hayop, at hindi na siya gaanong naapektuhan ng kakaibang hangin sa paligid ng misteryosong kanyan. Sa kailaliman ng kanyan, muling nakita ni Zhao Feng ang Toe-Earring Triao. Ang mga sugat ng Toe-Earring Triao ay halos gumaling na, at mga bagong sanga ang tumubo mula sa mga sugat nito. Tao, bumalik ka na. Ang Toe-Earring Triao ay natuwa nang dumaong si Zhao Feng sa mga sanga nito. Sa sandaling ito, hindi man lang natakot si Zhao Feng na labanan ang Toe-Earring Triao ng direkta. Ilang sandali pa, Weng. Isang mapangarapan na ambon ang bumaba mula sa langit. Halatang galing ito sa Purple Saint Treasured Palace. Ang Purple Saint Treasured Palace ay isang napakakakaibang pag-iral. Karaniwan itong nananatili sa gitna ng mga guho at hindi maaaring manatili sa labas ng napakatagal. Higit pa rito, sa tuwing bababa ito, gagamitin nito ang kapangyarihan ng Purple Saint Partial Spirit. Shua! Pumasok si Zhao Feng sa Purple Saint Treasured Palace. Sa loob ng isang silid sa ikatlong palapag, muling nakita ni Zhao Feng si Zhao Yufei at ang Purple Saint Partial Spirit. Hindi gumagalaw si Zhao Yufei, at lumutang sa kanyang harapan ang isang kristal na susi. Mayroong Flame of True Spirit na nag-uugnay sa kanya at sa susi habang pinipino niya ito. Ang Purple Saint Partial Spirit ay lumulutang sa himpapawid, at pareho silang nakangiti habang nakatingin kay Zhao Feng. Brother Zhao Feng. Ang mga mata ni Zhao Yufei ay puno ng kagalakan, at tila umaambon ang mga ito habang siya ay tumalon sa mga bisig ni Zhao Feng. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong kalapit na yakap sa isang babae maliban kay Liu Qingxen, ngunit si Yufei ay parang kapitbahay na kapitbahay at hindi niya ito kinaayawan. Sa katunayan, nagkaroon pa nga ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. 2 taon at 9 na buwan. Matagal ko nang hindi nakikita si Brother Zhao. Namula ang mukha ni Zhao Yufei dahil sa ngiti ng Purple Saint Partial Spirit. 2 taon at 9 na buwan. Hindi inakala ni Zhao Feng na napakabilis na lumipas ng oras. 20 taong gulang na siya ngayon. King of Gods, Kabanata 535. Butler. Sa ikatlong palapag ng Purple Saint Treasured Palace, pagkatapos ng reunion, sa wakas ay napunta sila sa pangunahing paksa. Senior Purple Saint, ano ang maaari kong gawin dito? Si Zhao Feng ay lubos na magalang.
Pagkatapos ng lahat, noong ang Purple Saint Partial Spirit ay nabubuhay pa, siya ay isang nilalang na nalampasan ang Void God Realm. Higit pa rito, binigyan niya si Zhao Fang ng maraming tulong sa mga item tulad ng Jade Dragon Protection, Ice Imperial Spear, 10,000 Ghost Pearl, at iba pa. Zhao Fang, ang Purple Saint Ruins ay hindi pa nahaharap sa totoong panganib, ngunit ang tatlong 2-star sect sa labas ay may mga eksperto sa Void God Realm gaya ng alam mo, at nag-imbita sila ng isang array master na patuloy na nag-aaksaya ng lakas ng guho. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Ang sitwasyon sa loob ng Purple Saint Ruins ay komplikado. Una, ang Purple Saint Ruins ay 8,000 milya ang haba, na hindi kapanipaniwalang malaki para sa isang hiwalay na dimensyon. Ang kapaligiran dito ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa Azure Flower Continent at mayroong malaking halaga ng mga mapagkukunan dito. Alam na ito ni Zhao Fang. Mayroong libu-libong mga halimaw na nakarating sa True Spirit Realm, at mayroong kahit isang maliit na bilang ng mga natutulog na Sovereign Beast. Sa mga halimaw na ito, may mga bihirang o extinct species na malaki ang halaga sa labas. Ang kapalaran ni Yufei sa pagmamana ng lugar na ito ay hindi maiisip para sa iba pang mga tunay na henyo ng dragon. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Ang pinakamaswerteng tao sa lahat ng mga henyo ay hindi isang mula sa 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo, kundi si Zhao Yufei. Ang Purple Saint Ruins na nakikita mo ngayon ay 10,000 taon matapos itong magsimulang hangina at lumiit. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang kapangyarihan nito ay mas malaki kaysa sa ngayon. Bumantong hininga ang Purple Saint Partial Spirit. Nang inig ang puso ni Zhao Fang. Ang Purple Saint Ruins ay nasa mahinang kalagayan ngayon. Gaano ito kalakas noong nasa tuktok nito? Maaari kong tanungin si Senior. Anong mga banta ang mayroon, at ano ang maitutulong ko? Tanong ni Zhao Fang. Dahil bumababa ang kapangyarihan ko sa paglipas ng panahon, wala ng 50% ang lakas ko, at kailangan ko pang tulungan si Yufei na pinuhin ang mana. Wala na akong gaanong kontrol sa espasyong ito. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit na may mahabang buntong hininga at nagpatuloy. Kung ako ay nasa tuktok ko, maaari akong lumikha ng mga tsunami at bagyo sa isang pag-iisip lamang. Ang Purple Saint Partial Spirit ay may ganap na kontrol sa pamana noong siya ay nasa kanyang tuktok. Senior, gaano kalaki ang kontrol mo sa mga guho? Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang habang tinanong niya ang pangunahing tanong. Nararamdaman ko lang ang mga guho ngayon, at kahit noon pa, maaaring may mga paghihigpit sa ilang mga lugar na may depekto. Ang Purple Saint Partial Spirit ay mapait na ngumiti. Tumanggaw si Zhao Fang. Medyo alam na niya ang tungkol dito sa huling pagpunta niya. Nangangahulugan ito na ang Purple Saint Partial Spirit ay wala ng tunay na kontrol. Ang tanging kakayahan nito ay makita ang mga guho. Karamihan sa mga hayop dito ay hindi na makikinig sa akin. Noon, kaya kung magpasya ang kanilang buhay o kamatayan sa isang pag-iisip lamang. Kahit na isang Void God Realm expert ang pumasok, hindi sila makakalaban. Ang Purple Saint Partial Spirit ay tila walang magawa, at si Zhao Fang ay natigilan. Sa wakas ay natagpuan niya ang dahilan kung bakit ang Purple Saint Partial Spirit ay apurahang naghahanap ng isang tagapagmana. Zhao Fang. Nagsalita ang Purple Saint Partial Spirit. Ang pagkawala ng kapangyarihan mula sa mga guho ay nagsisimulang gawing hindi matatag ang mga bagay. Parami ng parami ang mga pagkukulang araw-araw. May iba pa kaming gagawin ni Yufei, kaya kailangan namin ang tulong mo. Sa wakas ay alam na ni Zhao Fang ang kanyang gawain. Sa madaling salita, siya ay isang butler na inatasan ng Purple Saint Partial Spirit na maging responsable para sa sitwasyon sa loob ng mga guho. Ang mga kapintasan at butas sa dimensyon ay magiging sanhi ng pagiging hindi matatag, at maaari pa silang maging isang breaking point para sa tatlong sekta. Siyempre, bilang iyong gantimpala, karamihan sa mga mapagkukunan sa mga guho ay magagamit mo. Bahagyang ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit. Walang problema. Sumang-ayon si Zhao Fang. Kailangan lang niyang maging isang butler at makakatanggap siya ng napakalaking halaga ng mahalagang mapagkukunan bilang kapalit. Higit pa rito, siya at si Yufei ay magkaibigan pa rin noong bata pa siya. Siyempre,
Isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit pinili ng Purple Saint Partial Spirit na maniwala kay Zhao Fang. Oh, anong nangyayari? May nahulog bang pay mula sa langit? Nanlalaki ang mga mata ng Skeletal Division Leader mula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Hindi nakapagtataka na si Zhao Fang ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga materyales na kailangan para pinuhin ang daang bangkay. Makalipas ang isang oras, naunawaan ni Zhao Fang ang sitwasyon sa loob ng mga guho. Upang mabawasan ang paggamit ng enerhiya, ang Purple Saint Partial Spirit ay pinagsama muli ang Purple Saint Treasured Palace sa gitnang kailaliman. Shua! Lumitaw ang figure ni Zhao Fang sa tabi ng towering Triao, at nawala ang palasyo. Isang pay na nahulog mula sa langit. Paano magkakaroon ng anumang bagay na hindi nangangailangan ng kapalit? Hindi nakalma si Zhao Fang. Bagamat parang ang Purple Saint Partial Spirit na pumipili sa kanya ay katulad ng isang pay na nahuhulog mula sa langit, ang panganib na kasangkot ay hindi masyadong maliit. Kapag ang mga eksperto ng 32 star na sekta ay umatake, si Zhao Fang ay nasa harap na linya. Ayon sa Purple Saint Partial Spirit, mayroong halos 100 mga depekto at mga butas sa mga guho, ngunit 2 o 3 lamang sa kanila ang mahalaga. Isang mapa ng mga bahid at mas mahihinang punto ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Karamihan sa mga lugar na ito ay malamang na magiging problema sa hinaharap. May halos 100. Naramdaman ni Zhao Fang ang kanyang ulo. Marami sa mga kapintasan at butas na ito ay may kinalaman sa mga batas ng espasyo at masalimuot na hanay. Sa kabutihang palad, ang Purple Saint Partial Spirit ay may mga pamamaraan para ayusin ang mga ito, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Zhao Fang tungkol sa aspetong iyon. Ang pangunahing gawain niya ay hawakan ang 3 mas malalaking butas, na malamang na maging lugar ng pag-atake ng 3 sekta, at ang isa sa mga ito ay nasa mahiwagang kanyan. Nagkataon, ang towering Triao ay nasa gitna ng mahiwagang kanyan. Tao, magkakatrabaho na ba ulit tayo sa lalong madaling panahon? Tumawa ang towering Triao. Ngumiti si Zhao Fang at nagsimulang ayusin ang mga butas. Nangangahulugan ng isang kapintasan na ang Yuan Qi ay hindi dumaloy ng maayos, at maaari pa nga itong tumigil sa pag-agos ng buo. Kung hindi sila maaayos sa lalong madaling panahon, ang mga depekto at butas na ito ay palaki ng palaki, at maaaring makaapekto sa buong dimensyon. Sa madaling salita, para itong katawan ng tao kung saan kailangan panggamutin ang mga nakatagong sugat. Ang pamamaraan ng Purple Saint Partial Spirit ay ang paggamit ng Primal Crystal Stones upang maibigay ang Heaven Earth Yuan Qi. Nangangahulugan ito ng paglikha ng mga array ng Yuan Qi Gathering o katulad nito upang mapataas ang kinis at daloy ng Yuan Qi. Sa ilang lugar, kinailangan pa ni Zhao Fang na personal na ipatawag ang Heaven Earth Yuan Qi upang ito ay dumaloy. Si Zhao Fang ay pagod na pagod pagkatapos ng unang araw. Habang nag-aayos o gumagawa ng mga array, kailangan din niyang magmina ng Primal Crystal Stones o ilang iba pang partikular na materyales. Higit pa rito, ito lamang ang pinakasimpleng hakbang. Lahat kayong lumabas. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at tinawag ang Skeletal Division Leader, ang 2 Dark Silver Ghost Corpses, at ang 7 sinumpaang Ghost Corpses. Master, ikaw. Nataranta ang Skeletal Division Leader. Mula ngayon, tutulungan mo akong ayusin ang mga depekto sa dimensyon at mga mapagkukunan ng minahan na kailangan para mabuo ang mga array. Utos ni Zhao Fang. Napagpasyahan niyang gamitin ang makapangyarihang mga bangkay ng multo bilang mga manggagawa, ngunit maaari lamang nilang tapusin ang mga simpleng gawain. Zhao Fang, gusto mo bang maging trabahador ang isang Scarlet Moon Division Leader? Hindi mo ba ako kailangan na tumulong na tapusin ang iyong 100 Corpse Plan? Napaungol ang Skeletal Division Leader. Ang pangunahing focus mo ay ang paggawa ng mga sinumpaang bangkay ng multo, ngunit may ilang bagay dito na kailangan mong alagaan. Sabi ni Zhao Fang. Ang Skeletal Division Leader ay sobrang kaalaman at alam ang tungkol sa array. Sa lakas ng Origin Core Realm nito, ang kakayahan nito sa pamamahala ay hindi magiging mas mahina kaysa kay Zhao Fang. Hindi ka na magiging tamad sa pagkakataong ito. Hinawakan ni Zhao Fang ang isang natutulog na kulay pilak na kulay abo na pusa. Meow meow.
Ikinaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito bilang simbolo ng hindi pagkakasundo nito. Lubhang ayaw nitong maging isang trabahador. Mali, supervisor ka lang. Hinawakan ni Zhao Fang ang maliit na pas ang magnanakaw at lumipad sa paligid ng Purple Saint Ruins. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw na may mga alikabok na lumilipad sa kanilang paligid. Tumingin ang Skeletal Division Leader at tumalon sa takot. Mayroong isang hukbo ng mga hayop sa likod ni Zhao Fang. 12-12 sa kanila lahat ay nasa True Spirit Realm. Ang mga hayop na ito ay binubuo ng mga unggoy at elepante. Ang pinakamaliit sa kanila ay kasing laki ng tao, habang ang mas malaki ay kasing laki ng maliit na bundok. Ang lahat ng mga hayop na ito ay kinokontrol ni Zhao Fang. Mahigit sa 12 uri ng unggoy na hayop ang nagsimulang magmina, at ang mga elepante ang namamahala sa paglikha ng mga landas. Ang pinakamalakas na hayop ay isang 40 o 50 yarda ang haba na Golden Giant Elephant, at ang paglilinang nito ay umabot sa pinakamataas na True Lord rank. Kahit na ang mga normal na half-step na Origin Core Realm Cultivator ay hindi makakalusot sa depensa nito. Boom! Ang Golden Giant Elephant ay bumagsak sa isang pader sa ilalim ng utos ni Zhao Fang. Ikaw, isa kang Beast Tamer. Napatulala ang Skeletal Division Leader. Tanging ang mga Beast Tamers ang maaaring magkaroon ng ganoong paraan upang makontrol ang napakaraming hayop ng sabay-sabay. Ang Zhao Fang na ito ay medyo matalino. Talagang kinokontrol niya ang lahat ng mga hayop na iyon upang maging mga manggagawa. Ang Purple Saint Partial Spirit ay hindi maiwasang magulat. King of Gods, Kabanata 536. Breakthrough, Corpse Array. Pagkalipas ng 2 araw, natapos ni Zhao Fang ang kanyang gawain. Ang Skeletal Division Leader ang tagapamahala at nagtayo ng mga arrays, habang ang maliit na pas ang magnanakaw ay ang supervisor, na responsable sa pagtiyak na ang mga manggagawang hayop ay gumagawa ng mga bagay ng tama. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, ang lahat ay ginawa sa isang maayos na paraan. Pagkaraan ng 10 araw, ang bilang ng mga hayop na nagtatrabaho ay tumaas sa higit sa 100, at karamihan sa kanila ay medyo matalino. Gamit ang Skeletal Division Leader na namamahala, ang mga hayop na ito ay nagsimulang bumuo ng lahat sa isang masunurang paraan. Ang kailangan lang niyang gawin ay utusan sila at ang gawain nito ay naging medyo simple kapag naayos na ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ito ay dating pinuno ng isang Scarlet Moon Division. Ang dami ng teritoryo at mga hukbong kontrolado nito ay maraming beses na higit pa rito. Sa ikatlong palapag ng Treasured Palace, nakita ng Purple Saint Partial Spirit ang lahat ng ito at nasiyahan. Ang aliping dinala ni Zhao Fang ay lubhang kapaki-pakinabang, at hindi nakalimutan ni Zhao Fang na gamitin ang Skeletal Division Leader para sa lahat ng halaga nito. Sa bakanting oras nito, kailangan pa rin ng Skeletal Division Leader na likhain ang mga sinumpaang ghost corpses, ngunit sa kabutihang palad, hindi na nito kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan at maaari na lamang mag-order sa mga hayop na kunin ang mga ito. Kung mayroon itong anumang mga katanungan, sasagutin sila ng Purple Saint Partial Spirit. Sa huli, dumiretso lang ang Purple Saint Partial Spirit sa Skeletal Division Leader para sa kung paano ayusin ang mga butas. Para kay Zhao Fang, ang tanging gawain niya ngayon ay ang magbigay ng mga manggagawang hayop. Makalipas ang kalahating buwan, ang bilang ng mga hayop ay dumami sa ilang daan, at lahat sila ay nasa True Spirit Realm, at iyon ay batay lamang na hindi ginamit ni Zhao Fang ang kanyang buong lakas, dahil ang Purple Saint Ruins ay lubhang mapanganib at ang kontrol ng mga hayop na ito ay mawawala pagkaraan ng ilang sandali. Paminsan-minsan, kailangan ni Zhao Fang na lagyang muli ang mga manggagawang hayop na ito. Sa wakas, nadagdagan ni Zhao Fang ang bilang ng mga manggagawa sa 500 at pumasok sa pag-iisa. Napakaganda ng kapaligiran sa loob ng Purple Saint Ruins, at ang paglilinang dito ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa Azure Flower Continent. Sa loob lamang ng maikling tagal ng 2 buwan, ang cultivation ni Zhao Fang ay umabot na sa late stage na True Lord rank. Iba talaga ang paglilinang sa loob ng Purple Saint Ruins. Kung nasa Azure Flower Continent pa ako, malamang na tumagal pa ako ng 1 taon. Nagpakita si Zhao Fang ng hitsura ng kagalakan.
Malinaw na nakita ng Purple Saint Partial Spirit si Zhao Feng na pumasok. Ang lakas ng kaluluwa at lakas ng mental na enerhiya ni Zhao Feng ay parehong lumampas sa kanyang cultivation, kaya naman ang kanyang cultivation ay tumataas ng mabilis pagkatapos bumalik sa Purple Saint Ruins. Ang Purple Saint Partial Spirit ay mahinang bumantong hininga. Muling naabutan ni Zhao Feng si Yufei. Kabaligtaran talaga ng sitwasyon ni Yufei. Ang kanyang paglilinang ay pinaghihigpitan ng kanyang mental na enerhiya. Hindi napigilan ng Purple Saint Partial Spirit ang kanyang ulo. Napakataas ng pagiging tugma ni Zhao Yufei sa Heaven Earth Yuan Qi. Kung mayroon siyang mental energy level ni Zhao Feng, siya ay nasa kalahating hakbang na Origin Core Realm sa ngayon. Sa kasamaang palad, walang perpektong bloodline sa mundo. Ganoon din si Zhao Feng. Kahit na ang kanyang mental energy level ay nalampasan ang iba, ang kanyang compatibility sa Heaven Earth Yuan Qi ay hindi mas mataas kaysa sa karaniwan. Kung siya at si Yufei ay magiging mag-asawa at dalawahan ang paglilinang. Isang ideya ang lumitaw sa isip ng Purple Saint Partial Spirit, ngunit nang maisip niya ang tungkol sa relasyon ng dalawa, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Matapos maabot ang huling yugto ng True Lord rank, agad na lumabas si Zhao Feng sa pag-iisa. Wala siyang anumang consolidating na gagawin. Sa panahong ito, wala pang kalahati ng orihinal na 500 hayop ang natira, kaya kinailangan itong lagyang muli ni Zhao Feng. Late Stage True Lord rank. Wala pang 2 taon ang ginamit niya para makapasok sa huling yugto na True Lord rank mula sa early stage na True Lord rank. Nahulog ang puso ng Skeletal Division Leader. Kung ito ay isang normal na late stage na True Lord rank, ang Skeletal Division Leader ay titingin sa kanila na parang tumitingin ito sa isang langgam, ngunit alam nito kung gaano kalakas si Zhao Feng. Sa bawat hakbang na ginawa ni Zhao Feng, bumaba ang pagkakataon ng Skeletal Division Leader na makatakas sa kanyang kontrol. Ngayong naabot na ni Zhao Feng ang huling yugto ng True Lord rank, ang kanyang Source of True Spirit ay mas nalinis at pinakipot kaysa dati. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos mapunan muli ang mga manggagawang hayop, muling kinuha ni Zhao Feng ang trabaho ng isang mayordomo at sinuri ang trabaho, tinitiyak na ang Skeletal Division Leader ay hindi gumawa ng anumang mga trick. Guro, nakumpleto ko na ang 12% ng gawain ngayon. Iniulat ng Skeletal Division Leader. 12%, ang ibig sabihin ay 12 isinumpang multo bangkay. Mahusay. Tumango si Zhao Feng at nakaramdam ng kasiyahan. Matapos makapasok sa Purple Saint Ruins, naging mas mabilis ang lahat. Higit pa rito, sinabi sa amin ng Senior Purple Saint kung paano lumikha ng Curse of 100 Corpses. Sabi ng Skeletal Division Leader. Hindi nagtagal ay nagbigay ng ilang impormasyon ang Purple Saint Partial Spirit kay Zhao Feng, at kinopya niya ito gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Ghost Corpse Curse Array. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga sinumpaang multo bangkay, isang hanay na may kapangyarihan ng sumpa ay maaaring mabuo. Sinimulan itong maunawaan ni Zhao Feng. Ang pangunahing material ng Ghost Corpse Curse Array ay ang sinumpaang Ghost Corpses. Sa makatuwid, hindi napakahirap gawin ito. Kung mas moldita ang aking mga bangkay ng multo, mas magiging malakas ang hanay. Kung ang lahat ng 100 True Lord ranks ay ilalagay sa hanay, kahit na ang mga sovereign ay maaaring mapatay. Nagliwanag sa mga mata ni Zhao Feng ang pananabik. Mayroon siyang Origin Core Realm expert sa tabi niya. Matapos pumasok ang Skeletal Division Leader sa Purple Saint Ruins, mabilis ding nakabawi ang lakas nito. Kung nagawa niyang kumpletuhin ang 100 Corpse Plan, ang hanay ng Ghost Corpse ay makakapagbanta sa mga sovereigns. Sa isang kisap mata, 2 buwan na naman ang lumipas. Sa panahong ito, ginamit ni Zhao Feng ang kasalukuyang bilang ng mga sinumpaang Ghost Corpses para bumuo ng array. Shua! 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 May kabuuang 15 sinumpaang bangkay ng multo ang ikinalat sa kakaibang paraan, at lahat ng nasa loob ng 100 yarda ay natatakpan ng madilim na kulay abong ulap. Wind Lightning Strike. Inihagis ni Zhao Feng ang isang talon ng hangin at kidlat sa madilim na kulay abong ulap at ang kapangyarihan nito ay mabilis na hinigop. Shoo! Ang pag-atake ni Zhao Feng ay lumikha ng bitek sa mga ulap, ngunit hindi nagtagal ay inayos nito ang sarili at nilamon ang kanyang atake.
Kahit na hindi ko ginamit ang aking purple-colored lightning ngayon, ang pag-atake na iyon ay maaaring madaling pumatay sa maagang yugto ng True Lord ranks at makapinsala sa late stage na True Lord ranks. Nagpakita si Zhao Feng ng isang hitsura ng kagalakan, at pagkatapos ay nagdagdag ng ilang purple destruction lightning dito. Shua. Sa pagkakataong ito, ang madilim na kulay abo na ulap ay nagpakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag, ngunit mabilis silang nakabawi. Binabati kita, Master. Ang hanay ng Ghost Corpse Curse ay matagumpay na nabuo. Ang pag-atake ngayon ay maaari pang magbanta sa kalahating hakbang na Origin Core Realms. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa mga mata ng Skeletal Division Leader, na nanunood mula sa malayo. Kung iisipin noong ito ang Division Leader, hindi ito nang ahas na isipin ang pagkakaroon ng napakaraming True Lord rank Ghost Corpses. Kung magpapatuloy ito, 20 True Lord rank lang na sinumpa ang Ghost Corpses ang makakapatay ng kahit ano sa ilalim ng Origin Core Realm. Shua. Si Zhao Feng ay nagwagayway ng itim na bandila at inilagay ang 15 sinumpaang Ghost Corpses sa 10,000 Ghost Pearl. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang 2 Dark Silver Ghost Corpses at pinalakas ang mga ito. Ang kanilang battle power ay maihahambing sa normal na late stage na True Lord ranks, at kung sila ay magtago sa Ghost Corpse Cursed Array, ang pinsalang magagawa nila sa kanilang lason ay hindi masusukat. Higit pa rito, tataas ang kanilang lakas sa array. Sa araw na ito, sinimulan ni Zhao Feng na siyasatin ang mga bahid at butas. Dahil napakarami, kahit ang Purple Saint Partial Spirit mismo ay maaaring makaligtaan ng ilang detalye. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang mahinang estado at wala ng kontrol sa Purple Saint Ruins. Natagpuan ni Zhao Feng na ang hanay ng pag-aayos sa loob ng mahiwagang kanyan ay hindi karaniwan. Ang mahiwagang kanyan ay may malaking kapintasan. Sa makatuwid, nag-set up na ang Skeletal Division Leader ng repair array gamit ang paraan ng Purple Saint Partial Spirit para ayusin ito. Gayunpaman, ang pag-aayos ng gayong malaking butas ay isang mahabang proseso. Ito ay tulad ng isang malubhang sakit. Hindi ito napakadaling gumaling. Mula sa ibabaw, tila nagsisimula ng maayos ang butas. Maghintay, kahit na ang butas na ito ay may Yuan Qi Gathering Array, ang Heaven Earth Yuan Qi dito ay masyadong tumutugon, at ang aura ng buhay dito ay hindi kapanipaniwala. Siniyasat ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang lugar. Karaniwan, ang Heaven Earth Yuan Qi ay hindi dapat masyadong tumutugon sa isang lugar kung saan ito nasira, at ang aura ng buhay ay hindi masyadong malakas. Zhao Feng, mag-ingat ka. May puwersa sa labas na sumisira sa lugar na iyon. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog sa kanyang isipan, at tumalon ang puso ni Zhao Feng pagkatapos marinig iyon. Sa sumunod na sandali, nalaman niya na ang Heaven Earth Yuan Qi sa lugar na ito ay biglang dumobble sa mga tuntunin ng pagtugon, at ang aura ng buhay ay lumakas. Ano ang nangyayari? Paanong wala tayong naramdaman kanina? Bumaba ang ekspresyon ni Zhao Feng. Nang marinig ito, sumugod din ang Skeletal Division Leader. Kakaiba talaga. Ang butas ay hindi pa ganap na naayos, kaya ang Yuan Qi dito ay hindi masyadong tumutugon o magkaroon ng napakalakas na aura ng buhay. Ang 2 apoy sa mga mata ng Skeletal Division Leader ay lumundag sa paligid. Wala sa kanila ang makapagpaliwanag sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Ito ay dahil ang puwersang ito ay hindi sumisira o sumisira sa butas. Sa kabaligtaran, pinapagaling nito ang butas, pagkatapos ay nagsisimulang baguhin ang Yuan Qi. Nagsisimula ng maging solemn na ang boses ng Purple Saint Partial Spirit. Kaya ayon ang nangyari. Naiintindihan ni Zhao Feng. Ito ay dapat na isang paraan na ginagawa ng 3 sekta upang subukang sakupin ang Purple Saint Ruins, ngunit ang kanilang pamamaraan ay masyadong tuso. Hindi nila agad inatake ang butas, masyadong madaling matukoy iyon. Sa halip, gumamit sila ng napakadalisay na Heaven Earth Yuan Qi at aura ng buhay upang ayusin ang butas. Dahil sa pamamaraang ito, naisip ni Zhao Feng at ng kumpanya na nagsisimula ng bumawi ang kapintasan. Matapos itong pagalingin ng ilang sandali, ang 3 sekta ay gumamit ng panlabas na puwersa para masimila ito. Dahil sa mga hakbang na ito, ang Purple Saint Partial Spirit at Skeletal Division Leader ay dahan-dahang umangkop dito at naisip na ito ay normal.